live report si Joseph Morong. Joseph? Kaya Jiggy, sabi nga na nakausap natin na security guard ng UARM, no, ay parang naulit lamang daw yung karanasan nila noong bagyong Ondoy ng 2009 dyan sa nangyari sa UARM ngayong maghapon. Nung nakita natin dyan, nung lulusong natin yan, ay yung tubig is aabot ng hanggang dibdib, no? At medyo malakas yung current. Yung tubig kasi nanggagaling din sa isang ilog sa may San Juan River na umaapaw na. Tapos sabi nung security guard dyan, itong si Vincent Peregrino, mga 5 or 6 in the morning ay naramdaman na nila na tumataas yung tubig dyan. At tapos lumubog na talaga yung emergency room. At halos hindi mo na nga makita yung yung ground floor ng hospital na yan. Around mga 9 o'clock, no? So, ang sabi nila, medyo kahit mabagal yung pagtaas ng tubig, medyo nagkaroon naman din sila ng pagkakataon to transfer yung mga essential na mga equipments nila from the emergency room at yung mga tao na nandun kanina doon. At yung naman mga pasyente ay wala naman dapat ipag-alala yung ating mga kababayan because sila ay nasa second, third, sa matataas na floor, from second to the 5th floor ng hospital. So, they're basically in a nice place. Tapos, kaya lang yung compound nila, kung makikita nyo sa video, ay lubog na talaga. Mabuti na lamang yung mga sasakyan doon sa loob ng compound ay nailabas na yan. Ang problema nga lamang, yung nasa labas ng compound, nasa labas ng hospital, mga around mga 18 to 20 na mga sasakyan niya ng mga doktor, mga medical representatives ay hindi na isalba at nalubog na naman ng baha katulad na lamang sa nangyari ng barangay ng bagyong Ondoy ng 2009. Around that area, dun sa may San Juan, yung Aurora Boulevard, may mga barangay kasi dyan na medyo mas mababa yung lugar compared to the street, no, sa Aurora Boulevard. Kaya dun naiipon yung tubig and yung ibang mga residente dyan were needed to be rescued by yung local government. Ngayon, yung mga dinala, yung mga evacuees ay dinala doon sa San Juan Gym. At nangangailangan sila ng mga pagkain, tapos lalo na yung mga bedding for the children, especially kasi ang daming bata doon. Kailangan nila ng mga pansapin. Yung iba doon nahihiga na lang sa mga karton, nagkakasya sila sa karton, but they need blankets kasi medyo malamig yung floor ng gym. At kailangan nila, huwag daw sanang bigas, dapat yung naisaing na. Kasi walang kuryente doon kanina, no? Anyway, nandito na kami ngayon sa may Manila area just to give you a parang scan nung nangyayari dito sa Maynila, no? Para dun sa kabatiran ng ating mga kababayan. Alright, dun sa may Magsaysay Boulevard ay hindi na po yan possible sa mga sasakyan, kahit dun sa mga malalaking sasakyan because yung lalim ng baha dun sa may Magsaysay ay aabot na sa lampas bewang. At kanina nga ay yung mga tao na kinailangan tumawid ay gumagamit na ng mga makeshift na mga bangka. At yung iba dun yung parang mga ginagawang swimming pool ng mga bata, no? Anyway, dun sa may nagtahan, mataas na rin ng tubig dyan, aabot na yan sa medyo tuhod. At mahihirapan na rin yung mga light vehicles na makatawid. Tapos dito sa may University Belt, kung saan tayo malapit na nakatayo ngayon, ay mga siguro 1.5 dangkal yung taas ng tubig. So basically, itong papasok pati ng Menjola dun sa malapit sa pagpunta ng Malacanang Palace, medyo mahirap na rin pumasok because mataas na rin yung tubig baha dito, Chigi. Joseph, dito sa video na pinapakita mo, no, parang itsura nga talaga niya yung nung dumaan yung Ondoy dyan sa may UARM, ganun katindi yung tubig. Ang problema kasi pati dyan, well, yung in terms of yung pagtaas ng tubig, no, hindi naman siya ganun kasing bilis nung kay Ondoy kasi sila medyo nakaagapay pa ng konti and they were able to adjust and ilipat yung mga gamit na kailangan isalba. Ang problema kasi yung sa ground floor, andun yung mga cafeteria, andun yung mga opisina ng mga vital services ng UARM, yung emergency room. So parang yun yung mga tinamaan, no, nung pagbaha ulit ngayong araw na to, Jiggy. Actually, yung UARM, nandun lang ang pagitan lang nung pinuntahan namin Kali kanina kung saan may na-rescue yung 85-year-old na lola, yung San Juan River na, di ba, lumaki yung tubig kanina ng
hindi naman talaga umaabot dun sa halos gilid na kalsada yung tubig dun eh. Oo, kanina kung nakita mo rin, ang lakas ng agos, di ba? So nag-spill over yung tubig from the river, tapos dumadaan, tumatawid siya doon sa Aurora Boulevard. So yun yung tumatagas doon sa Aurora Boulevard, tapos pababa doon sa mga barangay na malamang napuntahan mo kanina, no? Yung iba dyan kasi akala nila wala daw namang bagyo, so akala nila yung ulan at saka yung baha na naranasan nila ng umaga hindi ganun katindi kasi akala wala namang bagyo, di ba? Parang kahit naman siguro ako pag sinabing walang bagyo tapos mga panakanakang pagulan, hindi siguro ako masyadong mag-aalala. Pero kanina, yung isa dyang pamilya, no, nung maga, akala nila hindi tataas. Pero nung mga around lunchtime or early afternoon, they had to be rescued kasi nga, yung taas ng baha sa kanilang bahay, medyo 2 tao na ba yung sinabi niya sa akin kanina? Yung death ng baha. Sige. Maraming salamat, Joseph Moro.